25,410. Opo. Dito, pagkakataon namin ngayon na we assess, we collect, and we spend itong taxes namin na kinukolekta. Dito, yung aming modernization, siguro by next year, ay makakapamili na kami ng karagdagang mga sophisticated na equipment. Na sa gayon ay lalong mapaganda yung ating firefighting capability dito sa Pilipinas. Naku, Superintendent, ito parang napaaga yata, no? Alam natin tayo makakatuwang para sa pagharap naman sa nalalapit na bagong taon. Ayan, ano bang pinaka-basic safety tips natin? Opo. Para po itong pagsalubong sa bagong taon ay mabawasan naman yung sunog. Opo, nung nakarang taon ay the first time for 20 years na wala tayong sunog. Very It's good, because maganda yung aming public information yung at awareness. education campaign. Umikot kami sa buong Kamaynilaan. Nagparada yung ating mga equipment para iparating sa taong bayan that safety is everybody's concern. Yes. Ako, ikaw, at ang mamamayan Opo. ay may responsibilidad sa safety. Hindi lamang yan inilalaan sa fire department o sa isang individual. Ako, ikaw, at ang mamamayan ay i-practice natin yung safety nang sa ganon tayo ay makapagselebrar ng New Year ng matiwasay at wala tayong problema at hindi tayo masunugan. Ayan, ayan. Yan ang hamon po ni Superintendent Cordeta. Tayong lahat ay magbantay, ika nga, para iwasan itong sunog na ito. So, good morning at salamat po sa pagpunta rito. Maraming din salamat po. Fire Senior Superintendent Pablito Cordeta po, Regional Director ng Bureau of Fire Protection sa NCR. Sa ibang balita, 57 tao nananatiling hostage sa bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur. Bumuo na ng Crisis Management Committee para pangasiwaan ang negosasyon sa kanilang paglaya. Narito ang report ni Rafi Tima. Alas 6 itong Huwebes ng umaga, mahimbing pa umanong natutulog ang ibang residente ng Sitio Maitom, Barangay San Martin sa bayan ng Prosperidad nang dumating ang isang grupo ng mga armadong kalalakian sa pangunguna ng isang Ondo Perez. Ayon kay Mang Casiano Razonado, isa siya sa 75 ng mga pinalabas sa kanilang bahay at dinala sa kanilang plaza. Punta lang tayo sa auditorium, ulitin na tayo. Nagsipasok mga tao lahat ito. Pagkatapos, kung maraming tao, sabi nila, kasama na tayo sa pupunta ng taga-Fed Justice kayo lahat. Nakalabas lang daw siya matapos siyang pabili ng pagkain ng mga hostage taker. Pero naiwan umano sa mga hostage taker ang kanyang isang anak na lalaki, pamangkin at mga pinsan. Bandang hapon nagawa umanong makipagnegosasyon ng Provincial Social Welfare Development Officer kay Ondo Perez para palayain ang lahat sa 17 batang hostage at isang may edad na masakit ang tiyan. Sa ngayon, 57 pa ang hawak ng 19 na hostage takers. Understand mo po hindi nagbibigay sa demand ng negosyo. Kaya apil ng negosyo. Medyo masarap disiplin po paano ang negosyo. Away ng magkakatunggaling pamilya umano ang pinagugatan ng hostage taking. Nadamay lang daw ang mga sibilyan matapos rumisponde ang mga pulis sa tawag na may mga armadong kalalakihan sa lugar. Kaya naman umaasa mga pulis, madadaan sa maayos na pag-uusap ang insidente lalo pat magkakakilala ang mga hostage taker at kanilang mga biktima. At makibalita na tayo sa latest sa hostage taking dyan po sa Agusan del Sur. May report ang ating kasamang si Rafi Tima. Rafi. Kaya matapos ngayong pansamantalang pagpigil ng negosasyon kagabi, inaasahan lang mapapalaya na ngayong araw yung iba pang hostages sa pagpapatuloy na negosasyon sa nagaganap na standoff dito nga sa Barangay San Martin sa bayan ng Prosperidad. Ito ay kung walang magbabago sa napag-usapan kahapon sa pagitan ng negosyador ng si Provincial Social Welfare and Development Officer Josefino Bahati at itong leader ng hostage taker na si Ondo Perez. Hindi siya dating kasbo tulad ng mga naunang napaulat Rhea, kundi isa lang silang armadong grupo na nasasangkot na rin sa ilang kaso ng pagpatay sa naturang lugar. Away pamilya nga daw ang pinagugatan nito at nadamay lang yung mga hostages na ngayong hawak nila. Yung mga pulis Rhea na responde sa report na may armadong kalalakihan na nag-set up doon ng checkpoint sa isang bagay ng Barangay San Martin. At lumalabas na ito yung kalabang pamilya nitong grupong si Ondo Perez. Nang mabulabog daw itong grupo ni Ondo Perez ay nagsagawa na nga sila ng hostage taking. Wala namang demand yung mga nang hostage kundi tingnan lang daw yung mga nakaraan nilang kaso bagay na pag-aaral naman umano ng mga otoridad. In the meantime, may umaasa ang mga negosyo na tutupad niya itong si Perez sa kanyang pangako. Sa ngayon ay patungo na tayo sa naturang lugar para maabatan kung magkakaroon nga ng positibong outcome dahil sinasabi ng ating mga barangay officials na nakausap natin kagabi ay may positibong development ngayong alas 8 ng umaga. Kaya? Maraming salamat, Rafi Tima, nag-uulat mula sa Agusan del Sur.
At taunay pa rin ang hostage taking sa Agusan del Sur. Makakusap po natin si Police Chief Superintendent Lino Kalingasan, PNP Region 13 Director. Chief Superintendent Kalingasan, good morning po. Good morning sa iyo, Igan. Opo. Pag sinabi hong ganitong kidnap o ano, may ransom ba, may demand ba? Ano bang hinihiling nitong mga suspect na ito? Ito pong pang-hostage nila, wala po silang hinihiling, wala pong demand. Oo. Kundi yung nasabi lang po kahapon na kung pwede, wag mo nang mag-conduct ng police military operation at kung pwede ay yung kanilang warrant of arrest ay huwag mo nang i-execute. Oho. Yun lang po ang sinabi nila kahapon doon sa ating negotiator na si Mrs. Bahadi. Warrant of arrest. Bakit po sila may warrant of arrest? Ito yung kaugnay hubad doon sa Maguindanao? Hindi po, yung Oh. kaso po nila ay kaugnay sa pagpatay nila Naku. sa kalabang grupo or pamilya nila, yung Tubay group, yung family ng mga Tubay. Ito po yung magkaaway na grupo, may pinatay po sila sa pamilya ng Tubay at ganon din po yung mga Tubay, may pinatay din po na kapamilya nila. May away pamilya. Opo, pamilya kontra pamilya po yung away nila. Oho. At nung isang araw nga po ay may nag-report sa atin na nagkakaroon ng putukan doon sa katabing barangay at nagpadala po agad tayo ng patrol. At sa pag-withdraw po nitong mga Perez group na ito ay dumaan po sila sa Sitio Maitom kung saan naisipan nila na i-hostage yung mga residente doon po sa lugar na yon ng Maitom. Para ikangay maiwasan yung paghuli din sa kanila ng mga otoridad. Ano? Ginagawa nilang pananggalang po itong mga sibilyan na ito. Yun po ang nakikita naming dahilan at yung pong mga sibilyan naman na yan, karamihan po dyan ay kakilala din nila Oo. at mga kamag-anak din po. Ilan ho ba itong armado na ito at tama ho ba impormasyon? Member sila ng CAFGO, Superintendent Kalingasan? Yung pong grupo ni Ondo Perez, sila po ay mga 15 ang bilang nila. Oho. Sila po ay mga dating kapgo. Dati? Pero dati pong kapgo, pati yung kalaban nilang pamilya ay dating kapgo rin po. Opo. Pero mula po nung mag-away-away sila po ay naging crime group na lang. Tumiwalag po sila. Oho. Dala yung mga baril nila. Ay, hindi sinurrender. Hindi po nila sinurrender. At sila po ay nag-conduct na ng mga robbery, extortion at pagpatay doon po sa area na yon. Kaya po sila ay nabansagan na organized crime group na at hindi na po kapgo. Gumawa na rin ng mga criminal activities, Superintendent? Opo, totoo po yon at kaya nga po sila nagkaroon ng mga warrant of arrest na na-issue ng korte doon po sa lugar na yon. Ano naman pinag-awayan ng pamilya nila? Anong naging dahilan? Sa pag-iimbestiga po namin, yung naging ugat ng away Oo. ng dalawang pamilya, Opo. ay yun pong pag-harvest sa mga itinanim na puno na palkata doon po sa lugar nila na pag-aari ng kanilang mga pamilya. Nag-agawan? Nag-agawan po. Yun po ay nangyari noong June 2008. Opo. At nagsimula po yung away na yun. Pagkatapos noon, Nag-ubusan na ng lahi? nag-upisa na po yung away nila. Nagkaroon na po ng pagpatay sa magkabilang grupo. Okay. Superintendent, kamusta naman ho yung mga biktima, lalo na po yung mga bata? Yung po mga bata, nasa mabuting kalagayan na po sila, na-release na po sila. Lahat ho? Lahat pong bata ay na-release na, 17 po kahapon ng hapon. Okay. Kasama yung isang matanda. Oo. At natitira po doon, mga adult na lang. Ang report po ng ating negotiator, nasa maayos po naman silang kalagayan. At nagpapadala po naman ng pagkain. Nagpapapasok ng pagkain para yung mga hostage ay makakain. So ilan pa yung hawak nila ngayong mga may edad na po, Superintendent? Ang hawak po nila ngayon ay 57 pa. Okay. May deadline ba kayo sa krisis na ito? Ang priority po natin ay yung security, yung safety po ng mga hostage. Hindi po agad tayo nagbibigay ng deadline pero umaasa po tayo na yung problema ay agad na mariresolba sa ating pakikipagnegosasyon dito po sa grupo ni Ondo Perez. Pero yung lugar nila, yung kung nasan yung mga hostage din, kordon na ba ito? Hindi na sila nakakilos? Restricto yung movement nila? Mahigpit na rin po? Meron po tayong sufficienteng number ng mga
PNP at Special Action Force sa area. Opo. At ngayong umaga po, kaninang madaling araw ay may dinagdag pa po tayong grupo ng Regional Mobile Group. Opo. At sila po ay nasa isang lugar kung saan sila po ay napalilibutan ng ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa oras. Good morning po. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Police Chief Superintendent Lino Kalingasan.